Wala nang gagawin ang mga bata sa paaralan tuwing Friday. Pag-usapan natin yan. Pero bago yan, hello mga lalas, what's up? This is Ma'am Aileen. May bago tayong video. And this is another series of Teach Talk. Yes, tama po ang inyong narinig. Wala na pong gagawin ang inyong mga anak o ang mga bata sa paaralan tuwing Friday, kundi po magbasa. Kung matatandaan po ninyo, ni-launch last November 21, 2023 ni Vice President Sara Duterte ang Catch Up Friday. At ito po ay magsisimula sa January 12, 2024. That is next Friday na po. According to that policy, every Friday po or all Fridays will be dedicated to reading programs in all public schools. Ang main goal po nito is for public school pupils to catch up with their reading skills. Alam naman po natin, and this is according to the data presented and or reported ng mga reliable and credible sources natin, na ang Filipino students natin ay really struggling readers. Yung kanilang literacy skills ay napakababa. Pag sinabi po nating literacy, ito po yung ability to read and write. Basic skill po ito na dapat po ay alam at natututuhan ng Filipino students natin, but they are struggling. According to World Bank data, noong 2022, 90% ng Filipino children at the late primary age ay nahihirapang magbasa ng simple text. As a teacher, syempre nakakalungkot po ito. Marami pong factors bakit. And I think that is another issue and another thing na dapat nating pag-usapan sa ibang pagkakataon. Kung bakit nga ba nagkakaganon. Isa pang nakakalungkot, nakakapanlumo kasi even high school students, they are really struggling to read. Wait. Huwag niyo pong isisi lahat sa guro. Dito nga lang nakaraang December ay naglabas ang PISA ng resulta. Yung PISA 2022, which is the Program for International and Student Assessment. Again, kulelat pa rin ang Pilipinas. Ibig sabihin po nito, ang Philippine education system is 5 to 6 years behind. Ang assessment po na yon, kasama po doon ang reading at dapat may comprehension. At isa pa po ay math at saka yung science. Alam na natin yung problem, so dapat naman talaga ay bigyan na ng aksyon. Nakakatuwa naman na may sensible act na ang ating Vice President, ang ating Department of Education regarding this problem, our learning poverty. This is really a crisis. Maganda yung program na to, maganda na yung Catch Up Friday na to. For me maganda naman talaga kasi nga mafo-focus sa pagbabasa yung mga bata. Mas okay to na dito mag-focus sa problema na ito ang ating Vice President instead of focusing on ROTC and confidential funds. Kaming mga guro ay marami kaming ginagawang aksyon, remedial activities. Nagpapaiwan pa kami ng mga bata para pabasahin yung mga struggling readers namin. But maybe, siguro nga, mas mainam kung mas makakapag-focus every Friday sa pagbabasa lamang itong mga bata. Paano kung may comprehension na ang mga bata? Yung mga batang nauuna, mga fast learner natin. According to VP, ang gagawin na po doon ay mas palalaguin pa po yung kanilang analytical and critical thinking skills. Pwede po silang pagawin ng mga essay na, yung mga gano'n na po ang paggagawa sa kanila kapag Friday para naman po makapag-focus tayo dun sa struggling, and at the same time, mas pinalalakas natin yung ibang skills ng bata when it comes to analytical, logical, and critical thinking. So again, magsisimula po ito next Friday, January 12. Hindi po ito magiging successful kung ang guro lang po ang gumagawa. This is really a two-way process sa bawat larangan. No po? Hindi lang po guro, tandaan nyo po yan. Dapat po, nakikiisa po dito na mabuti, nakikipag-cooperate yung mga estudyante mismo at yung kanilang parents. Kasama na rin po yung other stakeholders. So, nawa po ay maging successful po ang run nitong program or policy na ito. So, that's it for this video. If you like this kind of video, don't forget to follow for more. Thank you for watching. Bye!